about fear. Inside Out, Fear. A sermon series on how to deal with powerful emotions. Yung mga emotions po natin. Nung nakaraan, ang ating pong pinag-aralan, anger. I hope nakatulong po sa atin ito upang i-manage natin yung ating mga galit. Amen? Galit ka pa ba? Sabihin mo nga sa tabi mo, galit ka pa ba? Hindi na raw. Hindi na daw galit. Okay, praise God. Last week naman po, nag-aaral tayo patungkol sa kalungkutan, sadness. Mahalaga po ang sadness. It's a natural human emotion na ginagamit din ng Panginoon para paalalahanan tayo na hindi talaga tayo taga rito. Lahat tayo ay makakaranas ng failure, disappointments in life. Bakit mga kapatid? Dahil hindi pa tayo nasa ating tahanan. Nasa pansamantala pa lang namang tayong tahanan. Amen. Ngayon po ang ating pag-aaralan is about fear or pagkatakot. Let me just share a short story. Uncle Oscar was anxious or afraid about his first airplane ride. Naalala niyo pa ba yung una niyong sakay sa aeroplano? Sabi niya dito, si Uncle Oscar daw talagang natatakot kasi first time siya First time. His friends eager to hear how it went as if he enjoyed the flight. Tinanong siya ng mga kaibigan niya, kamusta yung flight? Sabi ni Uncle Oscar, well, commented ang Uncle Oscar, it wasn't as bad as I thought it might be. But I'll tell you this, I never did put all my weight down. Sabi niya, hindi daw niya nilagay yung kanyang weight. Hindi, ibig sabihin, all throughout the biyahe, talagang nakaano kasi, baka malalaglag minsan ganun bago lang tayo. So, dahil sa pagkatakot yun. So, may question po ako, pwede ba natin patahimikin muna yan? AJ, pwede ka bang munang what are you afraid of? Ano po yung kinatatakutan ninyo? Ano yung mga bagay na kinatatakutan po ninyo? Isipin natin for short period of time. Isipin na, ano ba yung mga bagay na kinatatakutan ko? What are you afraid of? Have you been afraid of that to the point that it shook you to the bone? Meron bang mga bagay na natakot po kayo ng husto? Talagang namang nanginig Talagang takot na takot tayo. Today, let us see what the Bible says about the third human emotions, which is fear, from the movie Inside Out. Uunawain po natin yung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa fear. There are two kinds of fear. Una po muna, pag-aralan natin yung the root of fear. Tatlong bagay po yung pag-aaralan natin as usual. The root of fear, ano ba yung pinag-uugatan ng ating mga takot from a primary phebomai to be put in fear. Yan po ang ibig sabihin ng fear. Phebomai, ibig sabihin to be put in fear, alarm or fright, be afraid. Exceedingly fear or terror. Yan po ay galing sa Strong's Dictionary. The word fear is mentioned 500 times in the Bible. Maraming pinag-usapan po ang Biblia patungkol sa fear. Kasi nga, 500 times ay binanggit po ang fear. Alright? There are two kinds of fear. Una, yung fear of the Lord. Makikita po natin sa Biblia, binanggit po yung tinatawag na fear of the Lord. Ano po yung fear of the Lord? It is a reverential fear. Hindi po katulad nung natural na yung pinag-uusapan po nating common fear, hindi po yan yun. Yung fear of the Lord, pag sinabi ng Biblia, kaya nga sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, maganda ang ibig sabihin po ng fear of the Lord. Kasi it is a reverential fear. Yung pagkatakot na mayroong paggalang sa Diyos, kinikilala mo ang Diyos ay banal, makapangyarihan, that sense of awe, that is reverential fear. Sabi ng Hebrews 11:7, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in what? In holy fear, built an ark to save his family. In holy fear. May banal siyang pagkatakot, meron siyang reverential fear sa Panginoon. Dahil sa reverential fear niya sa Panginoon, naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ay gagawin kung ano man yung sinabi niya. Sinabi ng Diyos na parurusahan niya, He will judge the earth,
naniwala si Noah, mga kapatid, at in holy fear, dahil kilala niya ang Diyos, sumunod siya sa Panginoon. That is reverential fear. This is a sense of awe, knowing who God is. No? Pag nakikilala mo ang Panginoon, lalong lumalakas yung banal mong pagkatakot sa Panginoon, yung reverential fear mo sa Panginoon. Second kind of fear is spirit of fear. Ito yung hindi maganda. Yung kanina, it is encouraged. We should fear the Lord. We should revere Him. Igalang natin siya, may banal na pagkatakot tayo sa Panginoon. Pero yung pangalawa, mga kapatid, yung tinatawag na spirit of fear. 2 Timothy 1:7, basahin natin. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. The word fear here is not phobos, but delia, which means timidity o cowardice. Ibig sabihin, naduduwag. Itong verse na ito, mga kapatid, hindi phobos ang ginamit dito, pero fear ang tinutukoy pa rin dito. Yung fear dito ay yung pagkaduwag, naduduwag. Ang spiritong binigay sa atin ng Panginoon, hindi karuwagan, kundi, nung sabi, spirit of what? Self-control. No? Love and self-control. Alright? Phobias or phobia are persistent and intense fear. Okay, may fear eh. Pero pag sinabing phobia, no, it's a medical term, ginagamit ng mga psychologists, it is what? A persistent and intense fear. Once in a while, sa buhay natin, nakakaranas tayo ng ganito eh. Yung intense, matinding takot, no? At persistent, ayaw mawala na pagkatakot. No, ito yung tinatawag na phobia. Alright? Recently, Katie Madriano published an article called Top 10 Strong Human Fears. Ano ba yung mga kinatatakutan? Top 10 na kinatatakutan ng mga tao. Una, losing your freedom. Ayan, yung kinatatakutan. Pangsyam, the unknown. Takot ang mga tao sa hindi nila alam. No? Hindi nila alam. Number 8, pain. No? Sino dito takot masaktan? Meron ba dito takot masaktan? 7, disappointment. Ano? Takot ma-disappoint. 6, misery. 5, loneliness. 4, ridicule. Takot ma-ridicule, mapahiya. Number 3, rejection. Then, number 2, death. Number 1 is failure. Biruin nyo, number 1, failure. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon ay takot mag-fail. Kaya ayaw sumubok, bakit takot mag-fail? Alright, that is the top 10. Pero yung mayroon namang tinatawag na common and specific fear of man. Ano yung mga common and specific fear of man? Number 1 ang snake. Taas ang kamay yung mga takot sa snake. Yung dati mong kaibigan. Inahas mo ako, pastor eh. Hindi yun. Ha? Snake talaga. Okay? Number 1 is snake. Number 2, public speaking. No? Pag pinatayo mo sa harapan, talagang yung tali nung ibubuhol na dito. Pag pinatayo mo, talagang takot na takot eh. Pero purihin ang Panginoon sa mga kapatid dahil tumatayo pa rin kahit mayroong fear of men. May public speaking, number 2 yan. Halos lahat ng tao takot na mag-public speaking, magsalita sa publiko. Number 3 is heights. Ibig sabihin, takot ka pagka nalulula ka agad. Mga 3 feet pa lang, lula ka na. Hindi naman. Then, being close in a small space. Claustrophobic ang tawag dito. Pagka parang ayaw mong nagiging mag-isa sa elevator. Talagang parang hindi ka makahinga. Yun yung tinatawag na claustrophobic. Ano pa? Spiders, needles and getting shots. Tatrabaho tayo sa hospital, mga kapatid. Talagang meron mga ganon. Pagka ganon na ang sitwasyon, call a friend na yung mga technician namin na kumukuha ng dugo. Tatawagan na kami. Tatawagan ako. Alam ko na yon kasi nagwawala yung bata. Pagka tumawag na ng call a friend, naninipa yun. Talaga namang kailangan mong hawakan ng matindi. May mga garong natatakot sila. Excuse me. Alright, next is mice. Ibig sabihin yung mga daga,
Number 8, flying on an airplane. Siguro dito, wala naman, ano, kasi nakalipad tayong lahat eh. Ano, flying on an airplane. Ano pa, dogs. Meron palang takot sa dogs. Number 10, thunder and lightning. Ano, kulog at kidlat. Number 11, going to the doctor. Takot sa doktor. Number 12 is darkness. Marami takot din sa darkness. Those are the most common fear, a specific fear of man. Did God originally created us with fear? Yun yung tanong. Kasi when I was studying this topic, mga kapatid, kailangan kong tanungin, yung magiging tanong din ninyo eh. No? Kailangan kong pag-aralan, ano ba ibig sabihin ng fear? Did God created us with fear? Nilikha ba tayo na? Kasi sabi nung iba, it's a natural human emotion. Okay, so do you mean nilikha tayo ng Diyos na merong fear? Yun ang tanong. Adam and Eve fear nothing when God created them. Wala namang kinatatakutan si Adam and Eve eh. Di ba? Nung kinilikha, originally, before the fall, wala namang kinatatakutan. Siya nga ang nagpangalan sa mga leon, sa lahat ng mga wild beasts. Siya ang nagpangalan, wala siyang kinatatakutan. So, fear is a result of the fall. Resulta lang ng pagkakasala ng tao. Fear is a result of us knowing good and evil. Which is what results from us partaking of the fruit, no? Specifically, particularly si Adam and Eve, dahil sa kanilang pagkakasala, no? Pumasok itong pagkatakot, itong takot na ito. Sabi ng Genesis 3:10, the man replied after to ng fall, after nilang kumain ng fruit of knowledge of good and evil. Anong sabi niya? I heard your sound in the garden. I was what? I was afraid. I was afraid. Ano? Andiyan ba kayo mga kapatid? Doon lang pumasok yung word na afraid. Doon lang pumasok yung word na fear. Wala pang word na fear from that moment, before that moment. So nagsimula ang fear after the fall. Sabi niya, I was afraid. Sabi ni Adam. Because what? Because I was naked and hid myself. Sin enters, and as a punishment, physical and spiritual death enters humanity. Then as a consequence of the fall, we fear. Diba? We fear. Without the concept of death, there will be no fear. Kung walang concept ng death, kasi originally wala namang death eh. Spiritual death and physical death. Originally. Kung ikaw alam mo, wala namang concept of death, walang death na pumasok dahil sa kasalanan, anong katatakutan mo? Natatakot tayo because of death. Bakit mayroong death? Because of sin. No. For example, mga kapatid, nung panahon ng pandemic, yung COVID, usong-uso ang COVID, takot ang mga tao, mayroong nga tinatawag na COVID scare. Matindi ang takot ng pagka may COVID, binabarikadahan nila ng yero, everything, ayaw nilang palabasin ng bahay, yung mga may COVID. Ganun katindi yung takot nila. Bakit? Kasi nga yung COVID ay nakakamatay. But ngayon, natatakot pa ba ang mga tao sa COVID? Hindi na. Bakit? Wala na yung ngipin ng COVID. Wala na yung death. Hindi na nakamamatay. Maaring sa mga merong kalalagayan, merong may condition, no? Pwede, pero wala na, hindi na natatakot ang tao, hindi na ganun katakot. Bakit? Wala nang concept, wala nang death. No? Therefore, fear is not God's intention to us, but it became a natural part of human emotion. Hindi yan intention ng Diyos sa atin eh. Hindi niya tayo nilikha originally with fear. Pero as a consequence, it became natural human emotion. Natural na lang, kasi nga mamamatay tayo eh. Naintindihan niyo po ba sinasabi ko mga kapatid? Before the fall, walang fear. After the fall ng kasalanan, meron ng fear. Kasi it became a natural and necessary emotion sa atin. Kasi mamamatay tayong lahat eh. For example, may ilog, ayaw mo pumunta ron dahil malulunod ka, may fear kasi nga may death. Meron pumasok na yung concept of death. Kaya originally, it's not intention of God. But it became a natural part of human emotion as a consequence of sin. From then on, God is encouraging His people not to be afraid.
Kaya pa ulit-ulit sa Biblia, from Genesis hanggang Revelation, do not be afraid. Kung intention ng Diyos na likhain tayo na mayroong fear, sasabihin ba ng Panginoon sa'yo, do not be afraid? Of course not. It became a natural emotion. Pero hindi yan yung intention ng Panginoon. From then on, God is encouraging His people not to be afraid. Genesis 15:1, tignan nyo. Sabi dito ng Panginoon, after these things, the word of Yahweh came to Abraham in a vision, saying what? Do not fear, Abram. I am a shield to you. Your reward shall be very great. Do not fear. Sabi mo sa tabi mo, do not fear. Amen? Kaya from that moment on, sinasabi palagi ng Panginoon, do not fear, do not fear, do not fear. So, there are different roots. Saan ba nagmumula? Saan ba nag-uugat yung ating takot? Andyan pa ba kayo mga kapatid? Bakit ako natatakot? Bakit may takot sa aking puso? Saan nag-uugat? Different roots of fear. Number 1, guilt. Everybody say guilt. Anong ibig sabihin yan? When we did something wrong or something bad, we normally experience fear out of guilt. Bakit natatakot ng tao? Kasi merong ginawa. Diba? Anong tawag doon? Minumulto ka ng sarili mong gawa, di ba? Sarili. Yung ginawa mo, syempre, natatakot ka sa repercussion dun sa effect ng ginawa mong kasalanan. So, natural natatakot ka. So, number 1, root ng kasalanan, ng pagkatakot, mga kapatid, ay kasalanan. No? Dahil sa guilt na meron tayo, mga kapatid. We fear the repercussion of our actions. It is normal for unbelievers to fear the punishment of hell, but believers should not fear hell, for there is no more condemnation. Kung ikaw ay makasalanan, wala kang pananampalataya sa Panginoon, wala kang personal relationship with the Lord Jesus Christ, it is normal for you to fear hell. Pero kapag Kristiyano ka kapatid, dapat hindi ka na natatakot sa hell. Amen? Andiyan pa ba kayo? Sabi mo sa tabi mo, takot ka pa ba sa hell? Bakit? Ano bang sabi ng Biblia, mga kapatid? There is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang punishment sa atin. Dahil kinuha na ni Jesus Christ. Kaya nga namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw ay mananampalataya. So, merong pagkatakot. Bakit? Because of guilt. Pag may ginawa kang masama, natural. Diba? Pagka meron kang krimen na ginawa, lagi kang sinasabi nga nila, you keep on looking on your shoulders. Yun yung term na ginagamit. Lagi kang lilinga-linga. No? Baka may pulis. May parak. Takbo. Kasi may ginagawa kang masama eh. Di ba? Kapag may ginagawa kang masama, tignan mo, para kang hindi ka mapakali. No? Meron kasing takot. The root of fear, first and foremost, is what? Guilt. Number 2 is tradition. Anong ibig sabihin ng tradition? Tradition means the transmission of custom or belief from generation to generation. Bakit meron kang certain fear? Kasi naipasa sa'yo. Andiyan kayo mga kapatid? Some fear are taught to us by other people. Some fear can be passed from generation to generation. Bakit ka natatakot kapag ka merong umbok ng lupa? Bakit natatakot ka dumaan? Kasi bakit? Tradition. Pinasa sa'yo ng mga magulang mo, ng mga relatives mo. Sasabihin sa'yo, may nuno sa punso dyan. Magtabi-tabi ka. Bakit ka ngayon natatakot? Because of tradition. Di ba? Mahal na araw ngayon, namatay si Jesus, huwag kayo maglalaro. Di ba? It's because of tradition. Natatakot ka ngayon. Mga kapatid, ano yung mga certain fear mo ngayon out of tradition? Dahil tinuro sa'yo. Kadalasan pagkabata, ayaw nating maging malikot. Anong ginagawa natin? Huwag ka dyan, may black man dyan, may maitim dyan, baka kunin ka, di ba? It is because of tradition. No? May mga takot tayo na naituro sa atin. Okay? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Kukunin ka ng mga ng mga di ba? Naituturo sa atin,
Lalong-lalo na pag sinasabi natin, oh, may dilim dyan, baka may mumu dyan. O, di ba? Kasi tradition, tinuturo. So, that's another root of fear. Another root of fear is experience. Some people are afraid to love again because of the pain they have experienced. O, takot na po akong masaktan muli. Di ba? So, out of experience, because of experiences na masama, no, naranasan nila, merong takot. So, those are root of fear. Another thing is imagination. Ito number 1. Diba? Imagination. Some of our fear are just in our mind. Andiyan kayo? It's only in the mind. May mga takot tayo. Tandaan natin, ulitin ko mga kapatid, ha? No, these are different roots of fear. Una, guilt. Natatakot tayo dahil may ginawa tayo. Pangalawa, tradition na ipasa sa atin, na ituro sa atin yung mga bagay na kinatatakutan natin. Experience. Pang-apat, imagination. Some of our fear are just in our mind. Nung mga bata kami, merong usong-uso pagka ganitong panahon, di ba? Anong araw? Lent season, undas, Ang usong-uso yung magandang gabi bayan eh. 'Di ba? 'Yun ang inaabangan pagka undas eh, 'di ba? Ngayon, pagkatapos mo manood ng undas, anong mangyayari pag pinabili ka ng mantika ng nanay mo? O, nak, bumili ka ng mantika, magpapasahan na kayo. 'Di ba, magpapasahan na kayo kasi ayaw mo nang lumabas. Kasi baka may sumabalubong sa yung nakaputi. It's only in the mind. Most of our fear is only in the mind. Di ba? Out of imagination. Di ba? Ayaw nyo na eh. Katulad ng isa pa, yung usong-uso ng panahon namin, no na, 90s. Batang 90s ako eh. Ano? Yung exorcism of Emily Jones. Di ba? Talagang Emily Rose pala. Emily Rose. Iba pala yun. Pagkatapos mo manood yun, iba epekto, mga kapatid. Iba epekto. Bibigyan ka talaga ng spirit ng imagination of fear. Matindi yung palabas. Huwag nyo na panoorin. Kaya nga, mga kapatid, another source and root of our fear is imagination. Wala namang ganun. Naalala ko, nag-aaral ako sa Bible school sa Maynila, mga kapatid, nung unang-unang Bible school ko pa lang, merong malaki yung simbahan doon, yung hall ng worship hall. Gabi, doon kami nakatira. Kailangan, para umihi ka, kailangan mong tawirin yung madilim na worship hall. Talagang hindi ko natatakot ako, mga kapatid. Kaya ang ginawa ko, nag-worship ako eh. The Spirit of the Lord. Hanggang makarating ka at makaihi lamang. Diba? Ihi ka na eh. Makakaranas talaga, mga kapatid. Kasi nga, imagination, pero wala naman. Diba? Ano yung mga bagay na kinatatakutan natin out of imagination? Wala namang ganun. Di ba? Pero natatakot tayo. No? It's only in your mind. Sabihin mo sa katabi mo, it's only in your mind. Okay? Those another root of fear. Another root of fear, mga kapatid, is fixation. Anong ibig sabihin ng fixation? An obsession or excessive interest about someone or something will cause us to fear. Ibig sabihin, pag na-fixated ka na sa isang bagay o sa isang tao, meron ng takot eh. Diba? Kung yung bagay na yun, mahal na mahal mo. No? Ayaw mo nang mawala. Magiging fixated ka, matatakot ka. If you are materialistic, that you are preoccupied with material things, you will live a daily life of fear of losing these things. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Kapag fixated ka na sa material na bagay, sa karangyaan ng mundong ito, no, fixated ka na. Anong mangyayari sa'yo, mga kapatid? Takot na takot ka. Araw-araw ng buhay mo, naku, baka mawala akong trabaho. Naku, baka mawala na kami ng, mawala itong bagay na ito. No? Mawala yung sasakyan ko, mawala yung ganito, mga kapatid. Araw-araw, you are living in fear because you are fixated. You will live a restless life chasing after these things because you are fixated. No? Andiyan kayo. Number 6 is ignorance. What are the things you are afraid of?
Let me tell you the true but tragic story. Ito, out of ignorance, minsan natatakot tayo. Ito, true story to mga kapatid. A woman was walking along a river bank. Ito, tragic but true story. River bank with her child. Suddenly, the child slipped into the river. Nadulas yung bata, napunta dun sa river. Anong nangyari? The mother screamed in terror. Takot na takot yung nanay. She couldn't swim. Hindi siya marunong lumangoy. And besides, she was in the latter stage of pregnancy. Buntis yung nanay. Finally, somebody heard her screaming and rushed down to the river banks. The utter tragedy was when they stepped into those murky waters to retrieve that now dead child. They found that the water was only waist deep. Waist deep lang yung tubig. Ano nangyari? That mother could have easily saved her child but didn't because of fear. Out of ignorance, out of fear. Akala niya malalim. Yung pala hanggang doon lang. Out of ignorance, mga kapatid, minsan, takot na takot tayo bakit hindi natin alam. Mayroon tayong out of our ignorance, hindi natin naiintindihan, natatakot tayo. So, out of ignorance. And lastly, and most common is doubt. Doubt is a source of fear. We often doubt ourselves. Pagka nagda-doubt ka sa sarili mo, sa kakayanan mo, no, ay matatakot ka. Doubt others or doubt God. When we doubt God, meron talagang takot. If you live your life doubting God, you will certainly live a life of fear. Mark 5:36, sabi ng Mark 5:36, overhearing what they said, Jesus told him, sabi mo sa katabi mo, don't be afraid, just believe. Huwag kang matakot, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Just believe. So those are roots of fear. It is not God's will for you to be afraid. Hindi kalooban ng Panginoon na matakot tayong lahat. Yes, it's natural. It became natural, but it's not God's will for you to fear. There is no fear in love, sabi ng Biblia. 1 John 4:18. But perfect love drives out fear. Pagka lubos ang iyong pag-ibig, nawawala yung pagkatakot. Because fear expects punishment. The person who is afraid has not been made perfect in love. So, hindi yan kalooban ng Panginoon. Countless time, God is reminding us not to fear. Paulit-ulit sa Biblia. So, na sinasabi ng Biblia, nang sinasabi ng Panginoon sa atin, ini-encourage tayong wag matakot, do not fear, do not be afraid. Palaging sinasabi sa atin ng Panginoon. Merong mga nagsasabi, there are 365 times daw. Ano? Pero it's not actually true. No? May nagsasabi na, there are 365 times God told us in the Bible, do not fear. Pero it's not actually true. Upon searching, it's not actually true, mga kapatid. Kasi sabi nila, araw-araw, there is one encouragement of God not to fear. Enough daw para sa isang araw, sa isang buong taon, yung encouragement ng Panginoon. But it's not actually true. 65 times, the exact phrase, do not fear. Upon searching, no, there are only 65 times mentioned exactly, do not fear. Then, 42 times the exact phrase, do not be afraid. In total, ilan lang? 107 lang. Hindi, ang layo sa 365 na sinasabi ng iba, ng popular concept. No? It doesn't have to be mentioned 365 times before making it as a daily reminder. Yun yung point doon, mga kapatid. Kailangan ba 365 para i-remind mo yung sarili mo na God is encouraging us not to be afraid? Kailangan ba 300? Hindi eh. Kahit isa lang, pag sinabi ng Biblia na do not be afraid, enough na yun for 365. 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Enough na yun kahit isa lang. That's the point, mga kapatid. Doesn't necessarily kailangan maging 365. Kasi hindi naman 365 times sinabi yung do not be afraid eh. Di ba? Hindi 365. 107 times lang.
So, that's the point, mga kapatid. So, God is encouraging us not to be afraid. Amen. That is the root of fear. Number two, pangalawang point po natin, the result of fear. Anong nangyayari sa isang tao na merong pagkatakot? Una, fear affects our health, yung ating kalusugan. Nakakaapekto ang fear. When we live in a state of anxiety, our bodies can't function normally. Sleep is elusive, fatigue sets in, and our immune system becomes compromised. Dahil sa takot mo, dahil sa anxiety mo, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka na makatulog. O pag hindi ka na makatulog, bumababa yung immune system mo. Pag bumababa yung immune system mo, sakitin ka. Nandiyan kayo mga kapatid? So it affects our health. Our risk increase for developing high blood pressure, cardiovascular disease, migraine, eating disorders, and stomach pain and ulcers. Nakaka-apekto rin yung fear. Pangalawa, resulta ng fear is, fear paralyzes us. Napaparalyze tayo ng fear. What are those things you should have done, but because of fear, you were not able to do so? Ano yung mga bagay na dapat nagawa mo, matagal mo nang ginawa, hindi mo pa rin nagagawa dahil sa takot? Kasi po natatakot po akong gawin eh. Natatakot po akong gawin yung bagay na yon. So it paralyzes us. What are those opportunities you've missed because of fear? Merong binibigay sa yung opportunity ang Panginoon out of fear. No? Dahil natatakot ka, ay na-miss mo yung opportunity na yon. What are those God-given tasks you should have accomplished, you haven't accomplished because of fear? May binigay sa yung trabaho ang Panginoon, pinagagawa sa iyo. Natatakot ka. Hindi mo pa rin magawa. Kapatid, mag-pray ka, mag-opening prayer. But ako? Diba, nagiging bat daw nagiging paniki But ako? Ikaw ang bat. Diba? Bakit ako? Out of fear, pinagagawa sa atin ng Panginoon, hindi natin nagagawa. But ilang taon na tayo mga kapatid, may mga pinagagawa sa iyo ang Panginoon, hindi mo pa rin magawa. Bakit? Dahil natatakot tayo. How far short of God's purposes, for me, would I fall? May mga bagay na hindi pa natin nagagawa doon sa purpose ng Panginoon. Fear paralyzes our decision making. Dahil sa takot, hindi tayo makapag-decide ng mga bagay-bagay, mga kapatid. You can't make a decision because you are afraid of making mistakes. Baka po magkamali ako Di ba? Hindi ka ngayon makapag-decide. This will lead us to procrastination. Dahil hindi ka makapag-decide, nagpo-procrastinate, hindi na lang po, hanggang dito na lamang po ako. Nagpo-procrastinate tayo, hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin, hindi napaparalyze tayo ng takot. Another thing, fear disrupts our concentration. This is the effect of fear. It disrupts our concentration. Fear will divide your mind. Fear and anxiety is interrelated with each other. Yung fear at saka anxiety, interrelated yan. It's different, but it's interrelated. Matthew 6:31-32, anong sabi dyan mga kapatid? Basahin natin. When saying, what we will eat, do not worry when saying what we will eat, or what we will drink, or what we will wear for clothing. Anong sabi dyan? The Greek word for worry is merimnao. Anong ibig sabihin? Which means to have the mind distracted. Pagka nagwo-worry ka, nagkakaroon ka ng takot sa puso mo, anong sabi doon? To have the mind distracted. Christ does not forbid prudent forethought, but worrying simply means constantly thinking of what might happen. Ano kayang mangyayari? Ano kayang mangyayari? Ano kayang mangyayari bukas? Ano kayang mangyayari sa aking mga anak? Ano kayang mangyayari sa aming buhay?
Pagka ganun na yung isipan mo, hindi na mapakali mga kapatid, laging distracted, laging divided yung iyong kaisipan, meron ka ng fear. No? If you are distracted, then you will not be productive. Pag distracted ka, natural, wala ka sa concentration mo, sa trabaho mo, wala ka ring concentration. Bakit? Bakit sa anxiety? Dahil sa fear. Hindi ka makapagtrabaho ng maayos, hindi ka makapag-function normally sa iyong pamilya. Diba? It will affect, mga kapatid. It disrupts your concentration. Another thing, as a result of fear hinders your growth. Nakakapigil sa ating paglago. Una, personal growth. We stop learning new things and thus impedes our development as a person. Dahil natatakot ka, dahil takot kang subukan, dahil takot kang matuto, dahil takot kang gawin yung mga bagay na dapat mong gawin, it impedes your personal growth. Wala ka na ngayong matututunang bago. Bakit? Takot ka eh. It impedes your personal growth and most especially, it impedes your spiritual growth. Bakit? Fear will lead us to disobey God by not doing what He told us to do. Pag may pinagawa sa iyo ang Panginoon, ay natatakot po, bakit po ako, Lord? Oh. Ayaw natin gawin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ano nangyayari? We disobey God. And when we disobey God, it impedes our spiritual growth. Nai-stop yung ating spiritual growth. In other words, it is a sin of omission. Kasi sin of commission, yung mga bagay na ginawa mong hindi kalooban ng Panginoon, commission yon. Pero yung mga bagay na dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa, sin of omission. Yun yung kaibahan nun. Sin of commission, yung mga ginawa mo, nagsinungaling ka, nangupit ka, no? Yun yung sin of commission. Pero pag may pinagawa sa iyo ang Panginoon, ito, gawin mo itong mga bagay na ito, pero hindi mo ginagawa, that's sin of omission. So when we disobey God, because of fear, out of fear, ang nangyayari, it impedes our spiritual growth. Thus, choking our spiritual maturity. Hindi tayo lumalago. Bakit hindi ako lumalago, Lord? Kasi may mga bagay na hindi ka ginagawa, na kalooban ng Panginoon na pinagagawa sa iyo, na dapat lalago ka dahil ginawa mo yung bagay na yun, hindi mo pa rin ginagawa. Bakit? Natatakot ka. So, it affects our spiritual growth. Lastly, the result of fear is steals your joy. Nawawala yung ating kaligayahan. Bakit? Fear places us in bondage. Parang lagi kang nakakulong eh. Di ba? Oh, may swimming po tayo. Okay, sige po, dito lang po ako. Natatakot po ako mabasa. hindi ka makapag-enjoy. Bakit may takot ka sa tubig eh? Ano? Ayaw mo, naiintindihan niyo ba yung gusto nating sabihin, mga kapatid? It steals our joy. Yung dapat salamuha ka sa iba, natatakot ka kasi baka masaktan ka. Ayoko pong makipag-relate, makipag-fellowship sa mga kapatid. Nasasaktan, baka masaktan po ako, natatakot ka. So, it steals our joy. Parang nakakulong tayo palagi. No? Ayoko pong pumunta sa ibang bansa. Baka po bumagsak yung eroplano. Natatakot po ako, baka bumagsak yung eroplano. No? Ayoko pong sumakay ng barko, baka lumubog. Ayoko pong sumakay ng sasakyan, baka bumangga. Ano? Lahat na eh, wala. Ayoko pong maglakad, baka pulikatin ako. Lahat na eh, mga kapatid eh. So, parang ang nakakulong, mga kapatid. It steals your joy. Hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon because of fear. We can't enjoy things we are supposed to enjoy. We can't swim, no? Fearing we will drown. Yun yung ating example. Lastly, the remedy of fear. So, paano natin masusolusyonan yung ating takot? Ito, 3 silang, mga kapatid. Then we are... Tapos na tayo. Bilis natin. Ano? Pangatlo, the remedy. Paano natin masusolusyonan yung ating takot? 3 silang. Number 1 is consciousness of God. Anong ibig sabihin natin dito? Pag natatakot tayo, number 1 tandaan natin, consciousness of God. One of the most effective way to combat fear is to remember that God is always with us. Pag natatakot ka, sabi nga ni brother, kanina, kasama natin ang Panginoon. Di ba? Kasama natin ang Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, kasama natin ang Panginoon.
Pag natatakot na tayo mga kapatid, nakakaramdam tayo ng takot, ano man yung takot natin, natatakot tayo, ay naku, madilim. Baka may mumu. Kasama natin ang Panginoon. God is with us. Amen? Sabihin nga natin, God is with us. Parang, isa pa mga kapatid, God is with us. Yun. Praise the Lord. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Sabi nung nanay niya sa kanya, anak, kasi madilim, anak, pakikuha mo yung plato doon sa may kusina. Madilim yung kusina, natatakot siya. Ayaw pumunta. In-encourage siya ng nanay niya. Sabi niya sa kanya ng nanay niya, anak, tandaan mo, pag natatakot ka, Jesus is with you. Sabi niya, nga, no. Kaya sabi niya, maya-maya sumisigaw yung bata, sabi niya, Jesus, pakikuha mo pakikuha mo yung plato. Kasi nakasama daw si Jesus eh. Kay Jesus na lang pinakuha. Wag naman gano'n, kapatid. Sabi ng Isaiah 41:10, anong diyan? Ang ganda mga kapatid. So do not fear, for I am with you. Tapos na dun eh. Di ba? Yung pa lang eh. Okay na eh. For I am with you. Huwag ka matatakot. Number one reason, bakit hindi tayo dapat matakot sa lahat ng bagay dito sa mundo, bakit kasama natin ang Panginoon. Amen? For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan mo, natatakot ka sa future mo. Natatakot ka na hindi ka na magtatagal sa trabaho mo, kasama mo ang Panginoon. Ano kayang future namin dito sa ibang bansa? Kasama mo ang Panginoon. Huwag tayong matakot mga kapatid. Joshua 1:9, sabi diyan, have I not commanded you? Ito'y command ng Panginoon na maging matapang mga kapatid, magpakatatag. Be strong and courageous. Do not be afraid. Huwag tayong matatakot. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen? Amen. Kasama natin ang Panginoon. And lastly, Psalm 23 verse 4, sabi diyan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Amen? Kahit na anumang suliraning pagsubok na kinatatakutan natin, sa kadiliman tayo maglakad, tandaan mo kasama mo ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. So do not fear. No fear, Jesus is here. Sabihin nga natin, no fear, Jesus is here. Amen. Una, consciousness of God. Yan ang solusyon sa ating mga takot, kasama natin ang Panginoon. Consciousness of God. You are always conscious of the presence of God. Pangalawa, control your mind. Kailangan natin i-control yung ating kaisipan. Our mind is the battleground. Nandyan eh. Kaya nga minsan, nag-i-imagine tayo, wala naman dun eh. Natatakot tayo, wala naman ganun. Instead of thinking about what might happen, think about what God can do. Kasi minsan, kaya tayo natatakot, kagagawan din natin eh. Concentrate dun sa mangyayari. Ano kayo mangyayari? Baka makukulong na kami, baka ganito mangyayari, baka ganito. Tumatakbo na yung isipan mo. Kaya pagod na pagod ka eh, tumatakbo lagi yung isipan eh. Di ba mga kapatid? So instead of thinking of those things, we should think about what God can do. Ano yung kayang gawin ng Panginoon, hindi yung ano yung mangyayari. Ano yung gagawin ni Lord sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aking trabaho, ano yung kayang gawin ng Panginoon. So, control your mind. Sabi nga ng Philippians 4, verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is dignified, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there anything worth of praise, consider these things or think about these things. Yun ang ating isipin, yun ang ating laging ilagay sa ating kaisipan para mawala yung ating pagkatakot. Focusing on what makes you afraid will absolutely worsen your fear. So therefore, change your focus. Minsan, takot na takot tayo sa isang bagay, nakafocus pa tayo dun sa isang bagay na yun, yung kinatatakutan natin. Dapat i-change natin yung focus natin. I-change natin yung focus natin sa Panginoon. Isaiah 26 verse 3, anong sabi dyan? Ang ganda mga kapatid.
You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Amen? Because he trusts in you. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed. Saan yung ating kaisipan? Sa Panginoon. Kasi kapag focus ka ng focus sa mga bagay na kinatatakutan mo, so sa kinabukasan, ay lalo ka lang matatakot eh. So we must stay our mind to God. And anong mangyayari? Because He trusts in you. So therefore, meditating God's Word will help us to focus. Kailangan tayo magbasa ng salita ng Panginoon and meditate the Word of the Lord. And lastly, ano yung unang C? Consciousness of God. Number 2, control of the mind. And lastly, confidence in God. Para mawala yung ating takot, dapat yung ating pagtitiwala ay nasa Diyos. Psalms 56, 3-4, when I am afraid, I will trust in you. Amen. When I am afraid, I will trust in you. In God whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid. What can mere man do to me? Ang context po nito, si Haring David ay na-catch po siya ng Philistine people. This is a prayer of David when he was in great distress, when the Philistine captured him. Distress siya kasi na-capture siya eh. No? Anong sinabi ni King David? When I am afraid, I will trust in you. Natatakot siya kasi pwede siyang i-sentence eh. Di ba? Pwede siyang patayin eh. Pero sabi niya, anong magagawa ng tao sa akin? What a mere man can do to me. Mapapatay nila yung physical, okay. Pero may nag-aantay pa rin buhay eh. Dahil may pagtitiwala siya sa Panginoon. So, confidence in God. Ang isang taong nakalagak ang kanyang pagtitiwala sa tao, laging natatakot. Di ba? Andiyan kayo mga kapatid? Bakit lagi ang mga mag-asawa laging nagseselosan, laging nagpupulisan? Bakit mga kapatid? Ang pagtitiwala nila ay nasa tao, hindi sa Diyos. Mga kapatid, andiyan kayo mga kapatid? Dapat ang ating pagtitiwala ay nasa Panginoon. Whenever we are afraid, let us magnify the Lord. Kailangan nating purihin ang Panginoon, itaas ang pangalan ng Panginoon. Kapag natatakot tayo, kasi kapag natatakot tayo, parang sinasabi nating pinaliliit natin ang Diyos. Sabi nga ng kanta ni Don Mowin, I have made you too small in my eyes. Ano yan? Oh Lord, forgive me. Kasi minsan parang tinitignan natin ang Diyos maliit eh. Kaya natatakot tayo. Kaya dapat we need to magnify the Lord sa ating mga sitwasyon. We must put our confidence upon the Lord. Whenever you are afraid, pray to God. Pag natatakot tayo, napakahalagang step na gagawin natin ay manalangin. Sabi ng Psalm 34 verse 4, I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. Ulitin natin mga kapatid. I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all. Gusto mong makalaya sa iyong mga kinatatakutan? Lagi tayong umasa sa Panginoon, manalangin tayo sa Kanya. Amen. Pag natatakot tayo, lumapit tayo sa Diyos. Amen. Last verse, Psalm 4, 6-7. Sabi dyan, be anxious for nothing. Prayer and petition to God. Ang ganda mga kapatid, no? Sabi niya, be anxious for nothing. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong matakot. But in everything, ano daw gagawin natin pag natatakot tayo? Manalangin. Minsan, pag natatakot tayong ginagawa natin, mga kapatid, lalo lang natin iniisip yung mga bagay. Hindi naman nakakatulong eh. Natatakot ako, ano kayong gagawin ko? Ito, pagpaplano. Nakatulong ba? Hindi naman eh. Di ba? Lumapit tayo sa Panginoon, manalangin tayo. Ano daw mangyayari sa atin pag lumapit tayo sa Panginoon? And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Restless yung mind natin kapag tayo ay anxious, pag tayo ay natatakot.
Pero magkakaroon tayo ng kapayapaan na gagaling sa Panginoon dahil sa kapag tayo lumapit sa Panginoon. Amen? God is greater than anything we are afraid of. God is greater than anything that we are afraid of. Yung mga kinatatakutan natin, remember that God is greater. He is omnipotent, omniscient, and omnipresent God. Whenever we are afraid, let us trust in the Lord, who is sovereign over all. Let us remember that He will never leave us, nor forsake us. God said, "Fear not, for I am with you." Fear not, for I am with you. Let us all stand. Thank you, Lord.